May mga anak talaga na ikinakahiya ang kanilang mga magulang nang dahil sila ay mahirap lamang. Ayaw na ayaw malalaman ng ibang mga tao na wala silang sapat na kakayanan upang mabili ang kanilang mga kagustuhan. Ikaw, lumaki ka bang mayaman? O lumaki ka rin sa hirap gaya ng karamihan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mag-isang pinalaki ni Aling Belen ang kanyang anak simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kaso nga lang ay lumaki ito na maselan sa pagkain at ayaw na matatawag silang mahirap. Ano ba yan, Nay? Tuyo na naman ang ulam? Hindi niyo na ba kayang gumawa ng paraan para makakain naman tayo ng masarap? Walang galang na tanong ni Jobert. Pasensya ka na, anak. Alam mo naman na wala akong magandang trabaho. Pinag-aaral din kita, kaya hindi talaga sumasapat ang aking pera. Malungkot na sagot ni Aling Belen. Palagi na lamang hinusgahan at minamaliit ni Jobert ang kanyang sariling ina. Wala na kasing ibang pinapangarap ang binata, kundi ang maging mayaman sila. Sana, hindi na lang kayo ang naging nanay ko. Wala kayong kwenta at sobrang hina ng utak nyo. Siguro kaya tayo iniwan ng maaga ni tatay dahil hirap na siya sa inyo. Pangahamak ni Jobert. Tumulo na lamang ang mga luha sa mga mata ni Aling Belen dahil naging ganito ang pag-uugali ng kanyang anak. Pinalaki niya naman ito ng maayos ngunit simula na makapag-aral sa kolehiyo at mapabarkada ay nag-iba ang pag-uugali ng binata. Paano naman kasi ay mayayaman ang mga klase nito at inggit na inggit talaga si Jobert sa ibang mga tao. Anak naman, ginagawa ko naman ang lahat para sa'yo. Wala naman akong ibang hinihinging kapalit kundi ang paggalang mo. Umiiyak na sabi ni Aling Belen. Paggalang? Anong paggalang? Kung gusto niyong igalang ko kayo, edi sana pinagsikapan niyo na maging mayaman tayo. Hindi yung nananatili tayong mahirap nang dahil sa inyo. Galit na sagot ni Jobert. Hindi na talaga malaman ng matanda kung ano ang ipapangaral niya sa kanyang anak. Hindi nito maintindihan ang sitwasyon ng kanilang buhay. Siya na nga ang gumagawa ng lahat ng paraan upang makakain sila sa pangaraw-araw. Pagkatapos niyang magtrabaho ay siya pa rin ang naglilinis ng bahay habang si Jobert naman ay lumalabas upang pumunta sa kanyang mga kaibigan. Oh Diyos ko, kayo na po ang bahala sa kanya. Kahit ano pong gawin niya sa akin ay hindi ko naman po siya para pabayaan. Malungkot na dasal ni Aling Belen. Nasasaktan man siya ng kanyang sariling anak pero ginagawa pa rin niya ang lahat para dito. Nangako kasi siya sa kanyang asawa na hindi niya ito pababayaan kahit mapabayaan niya ang kanyang pangsariling kalusugan. Wala nang ibang iniisip si Aling Belen. Ang gusto niya lang sa kanyang buhay ay ang mapagtapos si Jobert sa pag-aaral nito. Lumipas ang mga taon, sa haba ng pagtitiis ni Aling Belen ay sa wakas, nakatapos na si Jobert sa kolehiyo. Kahit nasa graduation ng binata ay ayaw nitong makasama ang kanyang ina dahil ang pagkukwento nito sa kanyang mga kaibigan ay mayaman sila. Jobert, bakit hindi mo kasama ang mami mo? Wala bang sasama sa'yo sa stage? Tanong ni James na kaibigan ng binata. Naku, masyadong abala si mami sa kanyang mga negosyo. Ang sabi niya sa akin ay baka sa 1 linggo pa siya uuwi. Pakunwaring sagot ni Jobert. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Ito ba naman ang isa sa masayang pangyayari para sa ating mga magulang? Kung gusto mo ay sa inyo tayong magdiwang. Tutal, hindi pa naman tayo nakakapunta sa inyo. Ang sabi mo ay meron kayong malaking swimming pool. Masayang sabi ni James. Pasensya na talaga pare, pero bawal sa amin. Madumi pa ang swimming pool at kailangan pang linisin. Pagsisinungaling ni Jobert. Lahat na lamang ng bagay ay ginagawa ng binata upang pagtakpan na mahirap lamang sila. Hiyang-hiya ito sa estado ng kanilang buhay kaya pilit niyang itinatago ang kanilang kahirapan. Lumipas ang maghapon ay nakauwi na si Jobert sa kanilang bahay kubo. Gulat na lamang si Aling Belen nang makita ang daladalang mga medalya ng binata. Anak, anong meron ngayon? Bakit may dala kang mga medalya? Nagtatakang tanong ni Aling Belen. Ngayon po ang aming graduation, pero hindi ko na po kayo sinabihan. Alam ko naman na busy kayo sa inyong trabaho. Nakasimangot na sagot ni Jobert. Agad nakaramdam ng kalungkutan si Aling Belen
dahil ramdam naman niya sa kanyang sarili na ikinakahiya siya ng kanyang anak. Nang dahil sa kahirapan ay ayaw siya nitong ipakilala sa mga kaibigan ng binata. Natatakot si Jobert na mapahiya kung sakaling magkayayaan at wala silang mailabas na pera. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng magandang trabaho si Jobert, ngunit si Aling Belen pa rin ang gumagastos sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Iniipon lamang ni Jobert ang kanyang mga kinikita dahil pangarap talaga nito na maging isang mayaman. Jobert, baka naman pwedeng ikaw muna ang bumili ng bigas. Maliit kasi ang kinita ko nitong mga nakaraang araw. Pakiusap ni Aling Belen. Kayo na ang bumili ng bigas. Kaya nga nagtatrabaho ako para makaipon ng pera. Tapos, babawasan niyo pa? Pabalang nasagot ng binata. Lumipas ang isang taon ay nakilala ni Jobert ang isang dalaga na magpapatibok sa kanyang puso. Katrabaho niya ito at matagal ang lumipas simula nang maging magkaibigan ng dalawa. Mayaman ang babaeng ngunit naglakas loob si Jobert upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Athena, siguro ay matagal mo nang alam na gusto kita. Kung manliligaw ba ako sa iyo ay papayagan mo ba ako? Nakayakong tanong ni Jobert. Nang dahil doon ay nagulat ang dalaga at hindi ito makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ang totoo kasi niyan ay matagal na rin itong itinatago ang kanyang paghanga. Oo naman, Jobert. Sobrang bait mo sa akin. Kung magiging tayong dalawa ay hindi ko noon para pagsisihan ang bagay na to. Nakangiting sagot ni Athena. Lumipas ang ilang buwan na panliligaw ni Jobert ay sa wakas nagkaroon na ng relasyon ang dalawa. Patuloy pa rin sa kasinungalingan ng binata nang malaman nito ang tunay na estado ng buhay ni Athena. Athena, magkwento ka naman tungkol sa buhay mo at tungkol sa pamilya mo. Masayang tanong ni Jobert. O sige, sa totoo lang ay naglilibang lang ako dito sa trabaho. Mayaman kasi ang aking mga magulang. Wala na kaming problema sa pera. Sa totoo lang ay mahirap din ang maging mayaman dahil hindi mo na ma-enjoy ang mga bagay-bagay. Sagot ni Athena. Nang dahil doon ay siya naman ang tinanong ng dalaga. Ako? Sa totoo lang ay mayaman din kami. Marami kaming mga pag-aari at pareho lang tayo na naglilibang na lang dito sa trabaho. Nanginginig na sagot ni Jobert. Habang tumatagal ang kanilang relasyon ay hindi pa rin naipapakilala ng binata ang kanyang nobya kay Aling Belen. Binalak na nilang magpakasal dahil sigurado na naman sila sa isa't isa. Para kay Athena ay pwede na niyang hindi ipaalam ang bagay na ito sa kanyang mga magulang dahil may sariling buhay na siya. Sila kasi ang klase ng pamilya na kapag tumungtong ka na sa edad na 18 taong gulang ay ikaw na ang bahala sa desisyon mo sa buhay. Jobert, sa araw na kasal natin ay baka makilala ko na ang nanay mo. Para naman magkaharap kaming dalawa. Di ba nga ang kwento mo sa akin ay gusto niya ako makilala pero masyado lang siyang busy sa kanyang mga negosyo? Nakangiting tanong ni Athena. Oo, tama ka pero may tamang oras para dyan. Makikilala mo rin siya sa araw ng kasal. Pagsisinungaling ni Jobert. Talagang kabang-kaba ang binata kung ano ang kanyang dapat gawin. Iniisip niya kung paano mawawala sa kanyang buhay ang kanyang nanay. Paano na to kapag nalaman ni Athena na mahirap lamang kami? Baka hiwalayan niya ako at hindi matuloy ang aming kasal. Kinakabahang tanong ni Jobert sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay 3 araw na lamang ay ikakasal na ang dalawa. Hiniram ni Jobert ang sasakyan ni Athena dahil may mahalaga lang daw siyang pupuntahan. Anak, kanino naman ang sasakyan na yan? Natuto ko na palang magmaneho? Tanong ni Aling Belen. Hindi na po mahalaga ang bagay na yun, Nay. Tara at sumama po kayo sa akin. Mamamasyal lang po tayo sa labas at may ipapakilala po ako sa inyo. Seryosong sabi ni Jobert. Sa haba ng pagmamaneho ng binata ay hindi pa rin sila humihinto. Nang dahil doon ay nagtataka na talaga si Aling Belen dahil nasa gitna na sila ng isang liblib na kagubatan. Kagubatan na kung saan ay wala ka na talagang makikitang mga tao. Kagubatan na kung saan ay walang dumadaan ng mga sasakyan. Anak, Jobert, ano naman ang gagawin natin dito? May pasyalan ba dito? Kinakabahang tanong ni Aling Belen.
Opo, Nay. Sa totoo lang ay nandito na po tayo. Sige po at bumaba na po kayo ng sasakyan. Ipaparada ko lang po ito sa tabi. Kailangan pa kasi nating maglakad para mapuntahan ang paliguan. Pakunwaring sabi ni Jobert. Nang makababa si Aling Belen sa kotse ay agad humarurot paalis ang binata. Hindi ito nagdalawang isip na iligaw ang kanyang sariling ina para lamang mapagtakpan na mahirap lamang sila. Sa wakas ay wala nang manggugulo sa amin ni Athena. Pag naikasal na kaming dalawa ay mahihirapan na siyang makipaghiwalay sa akin kahit malaman niya na nagsisinungaling lang ako sa kanya. Sabi ni Jobert sa kanyang sarili. Hindi man lamang ito nakaramdam ng konsensya at hindi iniisip ang pwedeng mangyari sa kanyang ina. Lumipas pa ang 3 araw ay ikakasal na ang dalawa. Nagtataka talaga si Athena dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ang ina ng kanyang magiging asawa. Pasensya ka na talaga, mahal. Wala pa rin daw oras si nanay at sa totoo lang ay pumunta siya patungo sa ibang bansa. Mahalaga daw talaga ang meeting na kanyang dadaluhan. Napapailing na sabi ni Jobert. Kung ganon ay wala namang problema. Alam ko naman na isang araw ay makikilala ko din siya. Malungkot na sagot ni Athena. Masayang masaya ang lahat ng ikasalang dalawa. Sa isip ni Jobert ay naging matagumpay siya sa kanyang plano dahil tuloy na ang kasal. Malapit na sana itong mag-umpisa ngunit pinigilan ito ng isang matandang babae. Itigil ang kasal. Anak, paano mo nagawa sa akin ang bagay na to? Umiiyak na tanong ni Aling Belen. Nagtinginan ang lahat ng bisita sa matandang babae at higit sa lahat ay palaisipan ang pagtawag nito ng anak kay Jobert. Nanlaki na lamang ang mga mata ng binata sapagkat paano nakauwi ang kanyang ina. Sino yan, Jobert? Kilala mo ba siya? Nagtatakang tanong ni Athena. Hindi ko kilala yan. Saglit lang ha. Palalabasin ko lang siya. Sagot ng binata. Ang hindi alam ni Jobert ay sinundan siya ng kanyang nobya at nang dahil doon ay nakausap ito ni Aling Belen. Ipinaliwanag ng matandang babae ang lahat ng ginawa sa kanya ni Jobert kaya napaluhod na lamang si Athena sa kanyang mga nalaman. Kung ganun ay hindi pala kayo mayaman. Nang dahil lang sa isinisikreto mo ang bagay na ito ay nagawa mo ito sa sarili mong ina. Duwag ka, Jobert. Isa kang malaking duwag. Kung mahal mo talaga ako ay hindi ka matatakot na sabihin ang bagay na to. Hindi naman hadlang ang kahirapan sa 2 taong nagmamahalan. Umiiyak na sabi ni Athena habang punong-puno ng galit ang puso nito. Tumakbo ang bride papalabas ng simbahan at nagsiuwian ang lahat ng mga bisita. Galit na galit ang mga ito kay Jobert nang dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit bago pa man umalis si Athena ay isinama nito si Aling Belen dahil gusto nito na lubusang makilala ang matanda. Kung ganun po pala, ay kayo po ang nanay ni Jobert? Tanong ni Athena. Tama ka, Iha. Hindi ko nga alam na ikakasal na pala siya. Nalaman ko na lamang ito sa kanyang mga kakilala. Matagal na niya akong ikinakahiya at ito nga ang pinakamalaki niyang nagawang kasalanan sa akin. Paliwanag ni Aling Belen. Maraming kwento ang matanda sa dalaga na mas lalo nitong ikinagalit. Ang lahat pala ng mga kwento ni Jobert sa kanya ay pawang kasinungalingan lamang. Kung ganun po pala, ay bibigyan ko po kayo ng magandang trabaho. Ang pamilya ko na po ang bahala sa inyo. Paliwanag ni Athena. Iha, hindi na kailangan. Habang nasa kagubatan ako, ay nakuha ko ang mga bagay na to. Sagot ni Aling Belen. Nang buksan ng matanda ang bag ay lumahad ang maraming ginto. Nakuha daw ito ni Aling Belen sa ilalim ng malaking puno habang siya ay nagpapatila ng ulan. Iniligtas daw siya ng isang lalaki na isang mangangaso na kung saan ay libangan ang panguhuli ng mga hayop. Ilang araw ang lumipas ay naipagbili nila ang mga ginto at limpak-limpak na pera talaga ang nakuha ng matanda. Samantalang si Jobert ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Sobrang laki ng kanyang pagsisi sapagkat matatanggap pala ni Athena kung mahirap lamang sila. Inihatid ni Athena si Aling Belen sa bahay nito at naroon ang binata. Pasensya na po kayo, Nay. Pero kahit anong mangyari ay hindi ko kayo matatanggap dahil mahirap lamang kayo. Pagmamatigas ng binata.
Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Athena dahil ang hindi nito alam ay mayaman na ang kanyang ina. Kung ganun po pala Aling Belen, ay sa amin na po kayo tumira. Tutal, kaya nyo naman pong mamuhay ng masagana. Dapat nyong bigyan ng leksyon ang isang tao kahit sarili nyo pa siyang anak. Natatawang sabi ni Athena. Sinabi nito sa binata ang tungkol sa kanyang ina at hindi ito makapaniwala dahil mayaman na pala ito. Kung ganun pala, ay tanggap ko na po kayo, Nay. Nagmamadaling sabi ni Jobert. Hindi na, Jobert. Mukha kang pera. Alam mo, mas maarte ka pa sa mga taong mayayaman. Pasigaw na sabi ni Athena, sabay hinila nito si Aling Belen. Simula noon ay ito ang naging aral sa binata. Naghirap ito at walang gusto na makipagkaibigan sa kanya. Nalaman niya na iba pa rin talaga kapag kasama mo ang mga magulang mo sa inyong tahanan. Yung may mag-aalaga sa iyo sa tuwing masama ang iyong pakiramdam. Lumipas pa ang mga taon ay matagal na talagang pinagsisisihan ni Jobert ang tungkol sa bagay na ito. Hanggang sa nalaman niya na pumanaw na ang kanyang ina. Wala itong binigay na pera sa kanya kahit na kaunting halaga upang mapatunayan nito na nagbago na ang binata. Si Athena pa rin ang gusto ni Jobert, ngunit nalaman nito na may asawa na pala ang babae. Lahat ng bagay ay kinuha sa kanya nang dahil sa mga kasinungalingan niya sa kanyang buhay. Higit sa lahat ay pumanaw ang kanyang ina na hindi niya na iparamdam na nagbago na siya. Nay, sobrang laki po ng pagsisi ko sa aking buhay. Huli na po ang lahat pero sa ngayon ay nararanasan ko ang dapat kong maranasan dahil sinisingil na po ako ng karma. Umiiyak na sabi ni Jobert. Hindi natin dapat ikahiya kung anuman ang estado ng ating buhay. Wala ka dapat isikreto sa iyong magiging asawa dahil kung mahal ka talaga niya ay matatanggap ka niya. Huwag mong sisihin ang iyong mga magulang kung mahirap lamang sila. Hindi ka makakapamili ng magiging nanay at tatay, ngunit hindi rin naman sila makakapili ng kanilang magiging anak. Kung gusto mong yumaman ay magkaroon ka ng pangarap, hindi yung magrereklamo ka sa buhay, ngunit wala ka namang ginagawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.